Rafaela's point of view. Huwag na, Elvira. Iling ko nang pilit niyang pinapasukat sa akin ang mga dala niyang dress. Sinamaan niya ako ng tingin. Isusukat mo lang eh. Pinalakihan niya ako ng mga mata. She's sometimes a bully. Madalas kami magtalo noon kapag nag-uuwi siya ng mga damit para sa akin. Dahil pakiramdam ko, mas lalo akong nalulubog sa utang dahil sa pinamimili niya sa akin. Marami pa naman akong damit. Wala akong pakialam. Matigas niyang turan. Sumimangot ako. Hindi kayang tagalan ang ganyang ugali ni Elvira. Tinanggap ko ang damit at tumalikod sa kanya para magtungo sa dressing room. Sigurado akong ngiting-ngiti na naman siya ngayon dahil nanalo na naman siya. Bago isuot ang dress, tinignan ko ang price tag. Isang bagay na hindi ginagawa ni Elvira kapag namimili. Napalunok na lamang ako na makitang 6,500 pesos iyon. Kaya naman maingat kong isinukat ang dress, takot na baka masira iyon at pagbayarin pa kami. Nang maisuot ang dress, tumalikod ako sa salamin para makita ang likod nun. Conservative sa harap ang dress, ngunit walang matakpan sa likod dahil sa disenyo nitong mababang backline. I gritted my teeth. Ganito ang mga gustong dress ni Elvira. Palibhasa maganda at makinis ang balat niya, kaya kahit ang likod ng babaeng yon ay walang kapintasan. Samantalang ako, hindi ako komportable sa ganito. Nag-aalangan pa akong lumabas ng dressing room para ipakita kay Elvira na isinukat ko ang dress. Dahil sa air conditioning ng store, mas lalong naging malamig ang balat ko sa likod. Lumabas ako ng dressing room at bumalik sa pwesto kung saan siya naghihintay. Ngunit tumigil din ako na makita na may kausap siya. She's with her friends. Babalik na sana ako sa dressing room nang sumulyap siya sa direksyon ko. Tumagal ang tingin niya sa akin, dahilan para mapatingin din sa akin ang mga kasama niya. It looks good on you, nakangiting sabi ni Elvira. I smiled at her awkwardly. Kunin natin yan, aniya. Nakakahiyang magreklamo sa harap ng mga kaibigan niya, kaya tumalikod na lamang ako at mabilis na bumalik sa dressing room para magpalit ulit. I'm wearing pants and peplum dress. Mas normal iyong tingnan kaya mas naging komportable na ako nang bumalik kay Elvira. Kasama niya pa rin ang dalawa, isang babae at isang lalaki. Naghihintay sa akin ang sales lady, kaya ibinigay ko ang dress sa kanya. Muli ay dumiretso ako kay Elvira at kinuha ang mga paper bag na nasa sofa. Tapos na kami, siguro naman uuwi na kami sa bahay. Rafaela! Tawag ni Elvira. Lumapit ako sa kanya, dala ang mga paper bag. She's pretty. Siniko ng babae ang kasama nitong lalaki na nakatingin din sa akin. These are my friends, Virginia and Deonil. Pakilala niya. Hi. Bati ko. Nakita ko maglalahad sana ng kamay ang lalaking kaibigan ni Elvira, pero nang makita na marami akong bitbit ay ngumiti na lamang. Hi, I'm Deonil Paxson. Pakilala niya pa rin. Virginia Paxson, we're cousins. Saad ng babae na tila gustong maging klaro ang relasyon nilang dalawa. Ngumiti ako sa kanila. Rafaela Manguera, nice to meet you. Medyo nagbaw pa ako para ipakita ang paggalang sa kanila. Marahan na natawa si Elvira sa tabi ko. She's my personal assistant. Imporma ni Elvira. Ganoon niya ako ipakilala sa kanya mga kaibigan at mga kakilala. Personal assistant. She's pretty. I like her. You like her for Dio? Nagtaas ng kilay si Elvira. Tumawa si Virginia Paxson at siniko muli ang pinsan. Nabiti naman ang ngiti ko dahil sa sinabi ni Elvira. Why not? Dio single. I hope she's single. Ani Virginia. Nilingon ako ni Elvira. Nagkatinginan kami. I felt awkward inside. Hindi ako sanay na sa harap ko mismo nagsasabi ng ganito. Ngumiti si Elvira. Medyo naningkit ang kanya mga mata nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ko. Yes, she's single. Nanlaki ang mga mata ko. Actually, wala pa siyang naging boyfriend. That's why I'm very sensitive with this Virginia. She's not just an assistant to me. She's also a friend. Kaya kung single si Dio, single rin naman si Rafaela. But I don't think I want to ship them together. Formal na saad ni Elvira. Marahan na tumawa si Virginia. Kumapit ito sa braso ni Dio at sinulyapan ako ng tingin. Ano ka ba, Vira? My cousin here is one of a kind. Babait kaya si Dio. You can trust him. Just one date. Subukan lang natin. Bagi naman sila ni Rafaela. Parang hinahalukay ang tiyan ko. Ganito ba sila rito? Para lang silang gumagawa ng transaksyon para sa mga negosyo nila. Hindi ako nakikipag-date. I politely smiled at Dio. Matangkad, gwapo at mukhang mabait naman siya. Pero hindi ako komportable na ganito sila mag-usap sa harap ko.
I might look I'm too naive, but I really think it's inappropriate to ask a date this way. Napawi ang ngiti ko nang maisip na hindi pa pala ako nakikipag-date sa tanang buhay ko. Wala pang nagtanong sa akin kung pwede bang makipag-date. Hindi ko alam kung paano makipag-date. Pasensya na. Dagdag ko. No, it's okay. Maagap na tugon ni Dio. Seryoso ang ekspresyon ng kanyang muka. Virginia is just messing around, Rafaela. I'm sorry. Dagdag niya. She really likes to sell me around like a pizza. I awkwardly smiled at him. Hindi ko alam kung seryoso siya o hindi, pero ayaw ko makipag-date na lang ng ganon. Kahit pabiro lang ni Virginia, mas mabuti nang malinaw sa amin. Marahan na tumawa si Virginia. Ang hina mo talaga sa babae, Dio. Tumawa rin si Elvira. Hindi ko alam kung ano ang nakakatawa sa nangyari. We have to go. Mauna na kami sa inyo. Paalam ni Elvira. Nilingon niya ako at tumango. Naglakad kami paalis. Ngunit sa may pinto pala naghihintay ang sales lady na may dalang 5 paper bag. Thank you for purchasing, Miss Silverio. Nakangiting sabi ng sales lady. Tinanggap ni Elvira ang paper bags at tumango. Lumabas kami sa store. Dala ko ang mga pinamili niya para sa kambal. Samantalang, dala naman niya ang mga bagong paper bag galing sa women's clothing store. Baka may napili siya kanina para sa sarili. Bumaba kami sa escalator. Sa wakas, tapos na rin kami. Forget about Dio. Ganyan talaga si Virginia, but she's kind. She just like to ship her cousins with other women. Ani Elvira. Nakalimutan ko rin naman agad si Dio, kaya hindi na kailangan sabihin sa akin na kalimutan ito. Dumiretso kami sa parking lot kung saan ang kanyang kotse. Inilagay ko sa likod ang mga pinamili namin saka pa lang ako pumasok sa shotgun seat. Nasa driver's seat na si Elvira. Naghihintay lang na matapos akong ayusin ang mga paper bag. Hindi ka pa ba talaga nagkaka-boyfriend, Rafaela? Biglay tanong niya nang umusad ang sasakyan. Hindi ko pa nakakwento kay Elvira ang naging buhay ko. Ang alam niya lang, magkapatid kami ni Eudora at hindi pa sana magkakakilala kung hindi pa nangyaring napagkamalan ako bilang si Eudora ng kanyang asawa. Marahan akong umiling. Hindi pa. Really? How old are you? 26? Hindi mo pa naranasan na magka-boyfriend kahit fling man lang? Sumulyap siya sa akin. Muli ay umiling ako. Busy ako sa pagtatrabaho sa karinderya noon. Bawal din akong ligawan kasi magagalit si Auntie Lolita. Mabubugbog lang ako. Sagot ko. Kahit biro-biro lang, kapag narinig ni Auntie Lolita na may gustong maligaw sa akin, ako palagi ang nasasaktan. Pagkakauwi sa bahay, sampal o sabunot ang natatanggap ko mula kay Auntie Lolita. Iniisip niya palagi na lumalandi na ako at gusto na mag-asawa para makalayo sa kanila. Ayaw niyang mangyari yon. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano siya katakot na mawala ng alipin sa bahay nila. Dahil kung mag-aasawa na ako't bubukod, wala na siyang mauutusan. Wala na siyang katiwala sa karinderya. Wala na siyang kasambahay na walang bayad. But you had a crush before? Tanong niya, hindi pa rin tumitigil. Oo, payak kong sagot. Meron, pero hindi naman yung mababaliw ako ng husto. Madalas mga artista ang nagiging crush ko. Hindi rin kasi pwede nakaklase ko lang. Nakakahiya kapag malaman ng ibang tao. Natahimik si Elvira. Lumiko kami malayo na sa sentro. Kaya kaunti na lamang ang mga tao at sasakyan. Payapa na ang daan at nakaka-relax ang hangin na mula sa nakabukas na bintana ng sasakyan. Hanggang sa makarating kami sa villa, akala ko hindi nabubuksan ni Elvira ang usapan na iyon. Paakyat na ako sa hagdan dala ang mga pinamili niya. Nang magsalita siya bigla. I will send a message to Virginia. Nilingon ko siya. Nagtataka kung bakit niya gagawin yon. Let's give it a try, Rafaela. Kumunot ang noo ko. Anong ibig niyang sabihin? Matipid siyang umiti. Why don't you try and date some other guys? Let's start with Dio. He looks harmless naman. Pinsan siya ni Virginia kaya mabilis lang siyang itrack kapag ginawa siyang kalokohan. Sabi niya at mas lalong kumunot ang noo ko. Humarap ako ng tuluyan sa kanya at medyo natatawa na nag-aalala. Nagbibiro ka ba, Elvira? Hindi ako nakikipag-date. Isa pa, hindi ko gusto si Dio. Ayaw kong lumabas kasama siya. May trabaho rin ako na gagawin. Hindi ba kailangan ko magbasa ng mga emails? Umiling siya. Medyo naging matigas ang ekspresyon ng kanyang mukha pagkatapos. You're free tomorrow. There's no work for you. I want you to have a date with Dio. It's quite alarming na wala ka pang experience man lang sa lalaki, kahit date lang. You're old enough to go on a date and find a boyfriend for yourself. Parang may karayom na unti-unting ibinabaon sa puso ko sa bawat salita na nanggagaling sa kanyang bibig. You're old enough to go on a date and find a boyfriend for yourself. Find a boyfriend for myself? Bakit?
Dahan-dahan akong umiling at tumalikod na sa kanya. Ayaw ko, Elvira. Tanggi ko sa mababang boses. Sasayangin ko lang ang oras ni Dio. Marami pa naman iba riyan na pwede niyang makilala at makasamang lumabas. Umakyat ako ngunit sumunod pa rin siya. Rafaela! She called. Mas binilisan ko ang lakad. Kanina ay hindi naman siya pumayag sa gusto ng kaibigan niya. Bakit bigla nagbago ang isip niya? Naaawa ba siya sa akin dahil wala akong naging karanasan sa lalaki? Pero iwinaksi ko rin agad nang maisip ang isang lalaki. Rafaela! Ibinaba ko sa kanyang kama ang mga paper bag. Sumeryoso ako at hinarap siya. Ngayon, mas tinatagan ko ang loob na maging matapat sa kanya. Ayaw ko, Elvira. Kung iniisip mo na sa pamamagitan nito makakalimutan ko si Clint, muli ay parang may sumipa sa puso ko. Masakit, malakas, nakakaubos ng hininga. Hindi, ayaw ko. Kung naaawa ka sa akin, ayos lang. Pero hindi mo kailangan na ipares ako sa iba. Masaya naman ako. Nagsisimula na ulit ako ng ako lang. Gusto ko rin na saka na ako maghahanap ng iba kung talagang handa na akong tumanggap ng ibang tao. Sa ngayon, sarili ko muna. Kahit masakit, kahit mahirap, gusto kong maghilo muna ang lahat ng sugat sa nakaraan ko. Napipilan siya. Nakita ko ang pagdaan ng kakaibang emosyon sa mga mata niya. Sinubukan kong umiti. Mahal ko pa rin si Clint, Elvira. Nahihirapan kong amin. Kaya hanggat hindi pa nawawala ang nararamdaman ko para sa kanya, hindi ko kayang tumanggap ng kahit na sino. Kahit simpleng date lang, ayaw kong subukan dahil alam ko, hindi nito mababago ang nararamdaman ko. 9:00 ng gabi nang bumaba ako sa kusina para magtimpla ng gatas. Madalas nahihirapan akong makatulog lalo na kung marami ang iniisip. Kaya bumaba ako para magtimpla ng gatas. Matatanaw mula sa dining area ang malaking swimming pool sa labas. Bago dumiretso sa kusina, nasuyapan ko ang pamilyar na figura ni Elvira na nakatayo malapit sa pool. Mukhang may kausap siya dahil hawak niya ang kanyang cellphone malapit sa tenga. Saglit na kumunot ang noo ko nang makitang pabalik-balik siya na tila hindi mapakali. Baka may problema. Kaysa tumuloy sa kusina, dumiretso ako sa double doors para lumabas ng bahay. Aligaga masyado si Elvira. Baka mayroong problema. Of course not, kuya. Hindi marinig mula sa loob ang kanyang boses. Pero ngayon na nasa labas na ako, napuno agad ng galit niyang tono ang pandinig ko. Why is it that it's my fault now? Masisisi mo ba kung nagalit din ako sa ginawa niya dun sa tao? He was unfair. Dapat lang na may makuha siyang leksyon sa ginawa niya. Siguro si Rexon ang kausap niya. Hindi pa bumabalik si Rexon sa Pilipinas. Nasa abroad pa rin ito at abala sa mga negosyo. Mukhang nagtatalo ang dalawa. Dapat hindi mo na sinabi. Isang buwan pa lang naman ah. Paano tayo makakasigurado na sigurado na siya? At malinaw na sa kanya kung anong nararamdaman niya. Rafaela? Saktong humarap sa direksyon ko si Elvira, kaya nakita niya akong nakatayo sa may pinto. Natigilan siya at gumuhit ang gulat sa kanyang muka. Matipid akong umiti. I'm sorry, akala ko kasi kung ano na nangyari sa'yo. Nakita kitang pabalik-balik at mukhang aligaga. Nag-aalala lang ako kaya lumabas ako para alamin ko anong problema. Saad ko. Sinundan ko ng tingin ng kanyang kamay nang ibaba niya ang cellphone. Lukot ang kanyang muka at tila hindi niya nagustuhan ang biglaan kong pagdating. Si Rexon ba yon? Pwede naman kayo mag-usap muna, babalik na lang ako sa loob. Agap ko. Naglakad siya palapit, mas lalong hindi maipinta ang muka. Never mind, she said. Napangiwi ako sa kanyang naging reaksyon. Baka naistorbo ko nga ang pag-uusap nila. Nag-guilty tuloy ako. Nauna siyang pumasok. Dumiretso siya sa kusina para kumuha ng tubig sa refrigerator. Sumunod naman ako. Pasensya na. Hinging paumanhin ko nang sumunod sa kanya. Hindi ko gustong maistorbo ang pag-uusap niyo ni Rexon. Sinulyapan niya ako at umiling. Don't mind it. Hindi rin naman yun importante. Sagot niya. Lumapit ako sa cabinet at kumuha ng tasa. Nilingon ko siya saglit at nakitang inilabas niya ang chicken salad na natira kanina. Mukhang hindi naman siya galit kahit na nakitaan ko ng iritasyon ng kanyang mukha kanina. Gusto mo bang ipagluto kita? O yan ang kakainin mo? I'm good. Naupo siya sa island counter at nagsimula ng kumain. Kaunti lang ang kinain niya kaninang hapunan, kaya siguro nagugutom na naman siya. Mabuti na lang at may natira pang chicken salad. Nagtimpla naman ako ng gatas at naupo na rin sa island counter para samahan siya. We're not going to work tomorrow. Samahan mo na lang ako sa lanayan. Ipinalibot ko ang mga kamay sa mainit na tasa. Hindi siya makabisita sa kambal dahil ayaw niyang pumunta sa lanayan na hindi ako kasama. Kaninang umaga, binisita namin ang mga cafe na nakatayo sa San Gabriel na pagmamay-ari niya. Noong hapon naman,
Sumama ako sa pagbisita sa isang orphanage na tinutulungan niya. Namigay kami ng mga pagkain at inumin na galing sa kanyang cafe para sa mga bata. Siguro dahil nakakakita na naman siya ng mga bata, mas lalo siyang nangungulila sa kambal. Ganon din naman ang nararamdaman ko ngayon. Mas lalong lumalalim ang pangungulila ko kay Summer at kay Rain. Yun din ang dahilan kung bakit hindi na naman ako makatulog. Dahil sila na naman ang laman ng isip ko. Sobrang sakit na mangulila para sa mga taong mahal mo. Pero wala pa rin akong lakas ng loob na samahan siya na bumisita. Kahit ganito ang nararamdaman ko. Ayaw kong kamuhian ako ni Clint. Wala na akong mukha na ihaharap sa kanya. Natahimik ang buong kusina. Nakita niyang hindi ko kayang sumagot kaya nagbuntong hininga siya. Alam mo, naiintindihan ko rin naman si Kuya Clint. Basag niya sa katahimikan. Nag-angat ako ng tingin at nagpatuloy naman siya. Alam kong takot lang din siyang mapag-iwanan. Sa lahat yata ng ayaw niya yung iniiwan siyang pinakaayaw niya. Muli siyang humugot ng malalim na buntong hininga. Nakasama ko siya. Sa amin siya tumira nang mawala si Tito Astren at Tita Dem. Tuluyan akong natahimik dahil may kung ano sa puso ko na nagsasabing pakinggan ko ang sasabihin ni Elvira. She smiled weakly. I saw Kuya Clint as a very brave person. Maaga siyang nawalan ng pamilya. His parents died due to a car accident. Galing sila sa Batanes. Isang araw pagkatapos ng wedding anniversary ni Tito at Tita. They're already on their way home when they met a misfortune. Dumaan ang lungkot sa mga mata ni Elvira. Lasing ang truck driver na nakasalubong nila. Nagawa nilang iwasan na mabangga ng truck pero nahulog sa bangin ang sinasakyan nila. Naroon din siya sa loob ng sasakyan pero siya lang ang nakaligtas sa aksidente. Tito Astren and Tita Dem died bago pa dumating ang rescue. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko inaasahan na iyon ang maririnig sa kanya. Kaya ba hindi ko makita ang pamilya ni Clint? Kaya ba hindi ko man lang narinig na binabanggit niya ang kanya mga magulang? Hindi ko alam na nangyari yun sa kanya. That was so tragic. 12 years old lang siya nung mangyari ang aksidente. Tita Dem and Tito Astren didn't make it. They were declared dead on arrival. Si Kuya Clint lang ang nakaabot sa ospital. Humina ang kanyang boses at tuluyan siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. It was hard for him. Bata pa siya masyado para maiwan mag-isa. Kaya dinala siya ni Papa sa bahay noon para sa amin muna tumira hanggang sa gusto niya. Maraming naiwan na ari-arian at negosyo sila Tito Astren. Kaya si Papa muna ang humawak noon habang hinihintay si Kuya Clint na makapagtapos. Dahil siya lang naman ang magmamana ng lahat sa huli. Si Papa at Mama muna ang kumukup-kup at tumayong magulang sa kanya. Marahil yun din ang rason kung bakit sobrang lapit ni Clint kay Elvira at kay Rexon. Magkakasama pala silang lumaki. Madalas nakikita ko siyang umiiyak ng tahimik sa kanyang kwarto. Bata pa ako masyado para mapansin ang mga problema ng ibang tao. Pero sa tuwing nakikita ko siyang umiiyak noon, parang gusto ko rin maiyak. Lumaki ako sa masayang pamilya. May kapatid akong lalaki na noon pa man, kahit hindi ko makasundo, hindi naman ako iniiwan. Paano naman siya? Wala siyang kapatid. Only child siya at nawala pa si Tito at Tita sa kanya. Kaya habang nasa amin siya, pinilit namin ni Kuya Rexon na ituring siyang totoong kapatid. Nagbaba ako ng tingin sa hawak na tasa. May kakaibang kirot sa puso ko para sa batang Clint na inilalarawan ni Elvira. Kahit paano may pagkakapareho pala kami. Maagang naulila. Tumira sa ibang bahay. Maswerte lamang si Clint dahil napunta siya sa mabait at mabuting pamilya. Hindi niya naranasan na mamaltrato at pagurin sa pagtatrabaho. Ngunit, malaki ba talaga ang pagkakaiba nun? Siguro hindi. Pareho ang sakit na naramdaman namin dahil sa pagkawala ng mga magulang. Mahirap kalabanin ang lungkot at pag-iisa. Muli akong nag-angat ng tingin ngunit ngayon, hindi ko napigilan ang lungkot na rumeplekta sa mga mata ko. High school na si Kuya Clint at Kuya Rexon ng elementary pa lang ako. Silang dalawa ang pinaka-close, pero ako naman ang pinaka-paborito ni Kuya Clint. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit hindi umabot ang emosyon sa kanyang mga mata. Hindi ko rin magawang ibuka ang bibig. Nang makapagtapos ng high school si Kuya Clint, umalis siya sa bahay at pumuntang Manila para mag-aral sa UP. Sa Cebu si Kuya Rexon nag-aral, ganun din ako. Kaya mag-isa lang si Kuya Clint sa Manila. But that's what he wanted. Gusto niya raw turuan ang sarili na mamuhay mag-isa. Umuwi lang siya tuwing summer at paunti-unting inaalam ang pamamalakad ng mga negosyo at ubasan. Ang ubasan ang pinakamalaking negosyo nila Tito Astren sa Lanayan. Gumagawa sila ng mga wine. I tried to picture Clint in my mind. Pursigido siyang pag-aralan ng negosyo at paggawa ng wine upang patunayan ang kanyang sarili. That was hard. Kahit naman sabihin natin na mayaman siya, sigurado akong nahirapan din siyang sanayin ang sarili na hindi umaasa sa ibang tao na buhayin ng sarili.
Doon niya rin nakilala si Eudora na dating hardinera sa Ubasan. Ewan ko ba kay Kuya Clint, pero noon pa man, gusto na niya si Eudora, kahit na trabahante niya lang iyon. Umikot ang kanyang mga mata. Natahimik naman ako at natulala sa kanya. Oh, don't get me wrong ha. Sumubo siya ng pagkain pero bakas pa rin sa mukha ang saglit na pagkairita. Hindi ko minamaliit ang estado niya dahil lang sa mayaman kami. Hindi ko rin siya hinuhusgahan dahil lang mahirap siya at nagtatrabaho sa Ubasan ni Kuya Clint. Ang ibig kong sabihin, dati pa man nakikita ko na kay Eudora na hindi ganoon ang interes niya kay Kuya Clint. Depensa niya. He has the looks, brain and money. Pero pakiramdam ko, pera lang talaga ang habol niya kay Kuya Clint noon pa man. Nasa mukha niya talaga ang pagiging gahaman. Nakikita kong hayok siya sa pera. Kaya nililigawan pa lang siya ni Kuya Clint noon. Naku, ayaw ko na agad sa kanya. Umawang ang bibig ko, ngunit walang salitang gustong lumabas. Hindi ko alam ang sasabihin. Kung ganoon, hindi hinusgahan ni Clint ang estado ni Eudora. Hindi naging hadlang ang pagiging mahirap ni Eudora. Nang makapagtapos si Kuya Clint ng college, agad naman niyang pinakasalan si Eudora. Ngumuso siya at direkta akong tiningnan na para bang nakikita niya si Eudora sa akin. Kaya gumuhit muli sa mukha niya ang iritasyon. I'm not really sure if Kuya Clint loves her, pero nang malaman namin na pinakasalan niya ito sa ibang bansa, tuluyan na ako na kuryoso. Totoo pala talaga ang sabi ng pinsan ni Cleopatra. Sa ibang bansa pa pinakasalan ni Clint si Eudora. Muli ay napaiwas ako ng tingin. Then I obliged Kuya Raxon to gather information about Eudora. Kasi alam ko na pagmamahal ang hinahanap ni Kuya Clint dahil bata pa lang, salat na siya sa bagay na yon. Nawalan siya agad ng pamilya. Sa murang edad ay naranasan na niya agad ang mag-isa. Reason why he craves for unconditional and long-lasting love. But I thought, he's too young to get married. Ilang taon ba sila na magpakasal? 20? 21? Then he found out the truth. Bigla hisaad ni Elvira.